Maraming salamat kung sakaling mapipili ninyo, Sir Red, ang ipinadala kong karanasang ito. Ito po ay hindi ko malilimutang pangyayari na naganap nung ako ay nasa 8 o 9 na taong gulang pa lamang. Hindi ko na po matandaan yung exact date, pero tiyak ako na taong 1998 nang maganap ito sa isang barangay sa Quezon City. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong iyon. Naglalaro po ako sa labas ng aming bahay. Pero lagi po akong binubuli. Sa tuwing nakikita ako ng lalaking kapatid ng asawa ng tita ko na hindi naman po ganon kalayo yung agwat ng edad namin sa isa't isa, itago na lang natin siya sa pangalang Resty, wala po talaga siyang tigil sa kakabuli sa akin. Yun bang talagang kuhang-kuha ko yung inis sa kanya sa tuwing kung ano-ano na lang yung trip o kung ano-ano na lang mga bagay na kanyang gagawin para mabwisit ako o mapikon. Kapag napikon ako, tatawanan lang niya ako at magpapahabol hanggang sa umiyak na lang ako. Or the worst, magkakasuntukan pa kami pag nagpang-abot. Kaso, dahil sa payat nga po ako noon, ako ang laging talo at umiiyak na umuuwi. Isang araw noon nang muli na naman niya akong makita. Sinaniba na naman siya ng kanyang guardian devil at winisit na naman talaga ako. Talagang sinikap niyang guluhin yung paglalaro ko hanggang sa makuha ko nga yung pagkapikon sa kanya. Kaya hinabol ko siya para gantihan sana ng suntok sa likod, subalit dahil maliksi siya ay nahirapan akong habulin siya. Hanggang sa nakaabot kami sa isang lugar sa aming sityo. Nung panahong iyon ay punong-puno ng kawayan ang lugar na yon at wala pa pong masyadong bahay. Dahil sa bilis po niya ay agad siyang nawala sa aking paningin. Pero sinikap ko po siyang hanapin upang talagang magantihan kahit man lang minsan. Ilang beses na ako nagpaikot-ikot sa nasabing lugar pero hindi ko talaga siya mahanap. Kaya napaupo na muna ako sa isang tabi sa ibabaw ng isang malaking bato para magpahinga. Habang ako ay nakaupo noon, Sir Red, napansin kong may batang biglang sumilip mula po doon sa mga bungkos ng kawayan, kaya agad ay napatayo ako upang tignan dahil alam kong si Resty ang sumilip na yon. Nung lumapit ako, bigla ay nakita kong kumaripas na naman ng takbo papalabas ang nakita kong bata. So sobrang bilis na naman niyang magtago. Nagtaka ako. Paanong bigla na lang siyang mawawala? Gayong sa tansya ko ay 3 metro lamang yung layo ko sa kanya. Sa inis ko nga nung oras na iyon, nag-decide na lang ako na umuwi at naisipan kong isumbong na lang siya sa tito ko na kapatid niya o maging sa papa niya para pag umuwi siya ay mapapagalitan siya. Nung oras na tumalikod na ako sa kawayanan upang umuwi na sa aming bahay, dito ay bigla talaga akong nagtaka at kinilabutan, Sir Red. Hindi ko po ma-explain pero talagang yung paligid ko ng sandaling iyon ay otomatikong nagbago at para akong napunta sa isang lugar na hindi ko alam. Hanggang sa mapansin ko nga ang animoy eskinita na sa tansya ko ay iisang tao lamang ang pwedeng dumaan. Yung parehong side nito ay sobrang taas na mga pader at dito rin ako natakot. Ang dadaanan mo ay maitim na tubig o kung i-describe ko nga siya, Sir Red, para siyang nasa isang mahabang kanal. Hindi ko alam kung gaano kalalim
pero nakakatakot talaga yung pagkaitim niya. Walang mababakas na kahit na anong nakalubog doon. Pero sa bandang dulo nung animoy eskinitang iyon ay kulay puti o liwanag. Ganito po yung itsura niya. Ito yung aking dinaanan. Since ako ay bata pa noon at walang idea sa kung anong nangyayari. No choice kung kaya't dumaan talaga ako dun. Pero hindi sa pamamagitan ng paglalakad. Ang ginawa ko po, ang dalawang paa at kamay ko ay itinukod ko sa magkabilang pader at dahan-dahan akong umusad para maabot lamang yung dulo ng daraanan. Ngunit makailang usad pa lang ako ay bigla akong nadulas at nahulog sa sinasabi kong kasing itim ng kanal na tubig. Sa pagbulusok ko nga doon, Sir Red, damang-dama ko kung gaano siya kalalim. Panay-kampay ng aking mga kamay para makaahon ako, ngunit tuloy-tuloy lang ako sa paglubog na animoy hinihila ang mga paa. Nang sandaling iyon ay wala na akong ibang inisip. Alam kong katapusan ko na. Ubus na yung pag-asa na makaahon akong muli hanggang sa may natanaw po akong dalawang mapuputing tao at para po silang nakalutang doon. Hindi ko din po ma-explain kung bakit nung ako ay napalubog na, parang ang klaro ng mga nakikita kong imahe. Parang ang linaw na nung likidong iyon. Pero hindi ko makita nang malinaw ang mga muka ng dalawang nakalutang na mapuputing taong iyon, pero ang alam ko, babae at lalaki ang mga ito. Ang huling pagkakatanda ko sa eksaktong sinabi nila na animoy nag-uusap pa ay ganito. Masyado pa yang bata, iligtas na lang natin. Hindi pa niya panahon. At bigla na po akong umangat mula doon sa tubig na iyon kung saan ako nakalubog. At pagkaahon sa akin, bigla na lang din po akong nakalabas sa isang daanan o kalsada na malapit na sa aming tahanan. Kitang-kita ko pa ang buong katawan ko. Balot na balot ng putik at wala na rin akong nagawa noon kundi umiyak ng umiyak pagtanaw ko sa aming bahay. Nadinig ako ng aking mga magulang kung kaya't kasama ang aming mga kapitbahay ay tinungo nila ako. Mas nang hilakbot ako nang kanilang sinabi na ilang oras na daw nila akong hinahanap. Umaga naganap ang habulan namin pero gabi na ako nakalabas sa sinasabi kong hindi ko mawaring lugar. Sa mga nagtatanong kung ano nangyari kay Resty, todo sermon at palo ang inabot niya sa aking tito dahil sa nangyari sa akin. Nagsilbi pa nga po itong aral sa kanya kaya magmula noong mangyari ito ay hindi na niya ako gaanong inaasar. Hindi na din ako pinapayagan ng mag-isang lumabas kaya lagi na akong may kasamang nakatatanda upang mabantayan ako. Sa katunayan, Sir Red, hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko nga po alam kung bakit at sa dinami-dami ng mga bata, bakit ako ang nakaranas nun. Maski sa mga nakababata kong pinsan, sa asawa ko at mga kaibigan ko, sa tuwing ikinikwento ko itong pangyayaring ito ay hati ang kanilang opinyon. May naniniwala at yung iba ay sinasabing gawa-gawa ko lamang daw ito sapagkat naniniwala at naninindigan sila na matindi ang imagination ng mga bata. Nalaman ko na lang nung nasa high school na ako kung ano ang nangyari sa akin noon, lalo nang ipinaliwanag na sa akin ito ng aking lolo nung siya ay buhay pa. Wika niya,
Ako daw ay napaglaruan ng mga nilalang sa nasabing lugar kaya ako ay iniligaw. Natitiyak kong gasgas na sa pandinig ng iba na kapag ikaw ay naliligaw sa isang lugar o kung saan ka man dinala na dimensyon ng isang elemento, baligtarin mo daw ang suot mong damit para muli kang makabalik o makaalis sa lugar na yun. Tandang-tanda ko pa ang bawat detalye ng karanasan at kababalaghan na ito, Sir Red. Ito po'y naganap nung ako ay student nurse pa lamang at sa mismong hospital immersion po namin ito nangyari. Nag-stay din po kami kasi noon sa isang condo unit na pagmamay-ari ng university president namin. Nung unang gabi namin, yung iba ay natutulog na pero kaming dalawang magkaibigan ay nagtatawanan na nagkikwentuhan pa kahit na nakahiga na kami sa mga pinagdikit na bunk beds. Natigil lamang ang aming kwentuhan nang may madinig po kaming biglang nag-click at mula doon naramdaman namin ang biglang pag-init. Doon nga'y na-realize namin na namatay pala ng mag-isa yung aircon. So yung isa sa mga kasama ko na nakahiga sa lower bunk bed ay tumayo upang silipin kung anong nangyari. Switch on and off niya yung aircon hanggang sa napatingin lamang siya sa amin at tinanong kung naka-auto timer ba to? At umuo na lang kami. Kahit sa katunayan ay windang din kami't walang alam sa nangyari rito. A few days later, 4 lang kaming naiwan sa unit na iyon. Yung ka-close ko nakakwentuhan ko nung first night namin dito at yung 2 girls na parang acquaintance lang. Doon namin nalaman mula mismo sa pag-aamin nung isang kasama naming babae na simula daw nang lumipat kami o pumunta sa unit na yon ay nilalagnat na daw siya. Kaya yung friend ko ay nag-decide na mag-siesta sa room namin. Habang ako noon, dahil free time pa, ay naglaba sa laundry area sa gawing kitchen habang yung 2 na babaeng acquaintance na sinasabi ko ay naroroon nakatambay sa sala. Hanggang sa bigla po akong may nadinig na tinig ng isang babae. Umiiyak ito at eksaktong words niya talaga, Sir Red, ay, "Tama na, ayoko na." At naulit pa po iyon, kaya ang nasa isipan ko noon ay walang iba kundi yung girl na kasama namin na nilalagnat. Napailing na lang tuloy ako at sinabing, kawawa naman talaga yun. Pero nangyari po ulit yung pagpaparinig ng boses ng babaeng umiiyak. Hindi lamang po 4 na beses kundi sa pakiwari ko'y 7 beses niyang ginawa iyon. Nung pinakahuli, dumungaw na yung isang girl na kasama namin na nakatambay sa sala kasama yung sinasabi kong may lagnat simula nang dumating kami dito. Nagtanong siya kung may nadinig daw ba ako. Automatically talaga, Sir Red, ay kinilabutan ako. Siyempre wala naman din po akong pwedeng isagot kundi yung babaeng umiiyak. Kahit parang garalgal na nga ang boses ko dahil sa nginig. Umuo yung babaeng kasama namin na nakadungaw sa bintana. Tinanong ko nga siya kung hindi ba ito yung kasama naming si CJ, yung girl na may sakit. Hindi naman daw ito dahil magkatabi nga sila sa sala at naririnig din daw naman niya. Pero hilik lamang daw dahil tulog yung kasama naming yun.
Todo na talaga yung hilakbot ko noon, Sir Red. Napaka-misteryoso ng nangyari. Kaya tumakbo na ako sa kwarto namin kung saan nagsisiesta yung friend ko. Ginising ko siya. Pero bago pa man ako tuluyang makapasok ay nakita kong nakatayo na siya. Para bang hinihintay ako. Tinanong niya ako kung pumasok na daw ba ako kanina doon sa room at ginigising ako. At doon talaga ako parang binuhusan ng malamig na tubig, Sir Red. Dahil sinabi kong hindi. Ngayon lang ulit ako pumasok sa kwarto. Pero iginiit po niya na may yumuyog-yug na daw sa kanya sa bed kanina pa. At ang sabi, "Gising ka na dyan, tulog ka ng tulog." At akala daw niya ay ako yun. Kaya hindi niya pinansin sapagkat antok siya. After po namin talagang tuluyang mawindang ng hapon na yun, hindi naman na naulit sa buong stay namin yung naganap. Kwento pa po namin ito sa mga kaibigan namin at ibang kaklase. Maging sila ay kinilabutan at ayaw nilang mangyari yung nangyari sa amin. Yung pinakaunang grupo na nag-immerse bago po papasukin yung batch namin, ang siya pang nag-initiate ng prayer. Sabi nung isa sa mga matatanda sa grupong iyon, marahil ay ligaw na kaluluwa o hindi daw matahimik na kaluluwa ito na nakulong sa aming tinutuluyang unit. Wala naman daw pong ibang kailangan o dapat ialay kundi panalangin. Sa mga magtatanong kung kumusta yung nilalagnat naming kasamahan doon, pinaalam namin sa kanyang mga magulang ang kanyang sakit. Sinundo po siya agad nung hapon na iyon at pagka-uwi nila ay pinaalbularyo po yung kasama namin. Lumabas po doon na nabati daw siya sa mismong unit naming iyon. Good evening po sa lahat ng inyong tigapakinig, mapa regular man o mga silent listeners na katulad ko. Tandang-tanda ko pa po bago mag-pandemic, nagkaroon po ng team building ang aming company sa Bataan. 10 po kaming kasama nun, kasama na yung driver at tour guide namin. Bago pa nga po kaming magbiyahe at makaalis sa Mandaluyong, nag-heads up na po si Manong driver sa amin. Kailangan daw namin talaga at mahigpit na ipasusunod sa amin ang mga do's and don'ts para safe din daw kaming makauwi galing sa aming team building. Ang sarap din ng tulog ng mga kasama ko noon samantalang ako ay hindi man lang talaga antukin sapagkat na-e-excite ako. So nang marating nga namin ng beach resort kung saan kami magti-team building, ay nagpahinga na muna ako. Samantalang yung mga natutulog kaninang kasamahan ko ay nag-swimming na agad. Habang ako ay mag-isa sa kwarto namin, nagpapahinga at nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po talaga ako pwedeng magkamali na nakadinig ako ng mga paa o footsteps na para bang nagmamarcha. Hindi ko man po dapat talaga pansinin pero nararamdaman ko na nanggagaling ang tunog sa loob mismo ng aking room. Dahil nga sa parang dinedma ko na lamang, nakatulog din ako matapos nun. Akala ko doon magtatapos ang lahat. Sa pagtulog ko, ginambala din po ako doon dahil na naginip ako. Sa panaginip kong iyon, nakakita po ako ng 5 sundalo. Yung bang tipikal na mga suot nila sa digmaan. Naliligo sila sa pulang likido. Kita ko rin yung butas-butas sa kanilang katawan at para bang inaabot nila ako sa kung saan ako nakahiga. Sa sobrang takot ko nga po,
ay nagising ako mula sa bangungot na iyon at parang meron din bumubulong sa tenga ko. Humihingi siya ng tulong. Lumabas ako agad ng kwartong iyon at hindi na ako nakatulog nung gabi dahil sa nangyari. Bago din kami umuwi noon, Sir Red, pumunta din kami sa isang museum sa Bataan at sinabihan din kami ng driver na wag din masyadong mag-iingay. So pagpasok namin doon, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Yung pakiramdam ko kasi nung time na iyon ay parang oo, kami lang yung taong naroroon at pumasok sa museo, pero parang ang crowded nung feeling. Parang ang dami-dami. Kapag maglalakad ka nga sa isang sulok, para bang may nakatitig sa iyo. Ibukod pa ang katotohanan na mas lalo talaga akong kinikilabutan kapag napapatitig ako sa mga gamit ng mga sundalo nung panahon ng digmaan na ngayon ay nakapreserba sa loob ng naturang museo. Nang makaramdam nga ako ng pagkaihi ay naghanap din ako ng CR na malapit sa museo. Pagtingin ko pa lamang sa isang sulok ng CR na sana'y pupuntahan ko, mas lalo po talaga akong nanghilakbot, Sir Red, sapagkat may 5 lalaki na naroroon. Same ng uniform na nakita ko na parang pangsundalo na nakita kong una sa aking bangungot kahapon. Sa pagkakataong ito, naroroon lamang po sila, nakatayo sa sulok ng CR. Kitang-kita ko ang pagbukas na kanilang bibig na para bang sumisigaw dahil sa labis na sakit o kaya sa takot. Pero wala pa akong nadinig na kahit anumang tinig na nanggagaling sa nakabukas nilang bibig. Pero alam ko na humihingi sila ng tulong. Doon ko din po napansin ang pagbabalot sa kanila ng pulang likido, lalong-lalo na sa kanilang katawan. Sa takot ko ay bumalik na lamang ako sa sasakyan at napansin po ni Manong driver namin ang pagkabalisa ko. Kunento ko tuloy sa kanya ang lahat. Ang sabi niya, sanay na daw siyang makarinig ng ganong kwento at hindi naman daw ako yung unang nakaranas ng ganun. Sabi ni Manong, ang mga nagpapakita daw sa amin ay ang mga sundalong Pilipino na namatay noong Bataan Death March. Dugtong pa niya, hindi pa rin nila matanggap ang paraan kung paano sila namatay sapagkat makikita naman sa kanilang itsura na naghahanap pa rin sila ng hustisya. Dahil doon, pinag-pray ko na lamang sila sa aking isipan bago tuluyang lisanin ang lugar na iyon sa Bataan.